Pero tayo mga kapatid po naman nananalig na ito pong sinasabi ho nila na may mga pauna ng investigasyon at may mga testigo na nagsasabing sila ay merong personal knowledge ay hindi nila iniiwasan. Kasi nga sa wika pa po ni Professor Kalilong, naalala mo? Froilan Na Kalilong. baka ho ang dulo po nito ay sa pintuan ng Malacanang. Yes, mahirap yan, ha? Okay, Oo, kapag tsaka ho nakakatakot yung binabanggit nitong si Sir Diwag Gunigundo. Na alin? Yung long-term effect nitong nangyayaring korupsyon, inflation sa bansa natin. Na malaki yung potential capacity natin, hindi natin na-reach. Ilang taon na po tayo na since pandemic hanggang ngayon, supposedly daw nasa 8% na dapat yung GDP, pero nasa 5% pa rin tayo. At higit sa lahat, yung kalidad ng bawat Pilipino. 'Di ba? Yung kalidad ng bawat Pilipino kung hindi na critical thinkers, hindi marunong, nakakabasa, nakakasulat, pero hindi naiintindihan yung kanilang binabasa at sinusulat, anong klaseng leader daw ang magkakaroon tayo soon? Ay kaya sa akin, para sa mga magnanakaw dyan, yung saktong nakaw lang po. Huwag sobra. Alam niyo kung bakit? Pati mga anak ninyo, pati mga kaapu-apuhan ninyo, maapektuhan. Kapag wala ng tao dito sa Pilipinas o kaya puro mahirap na lang ang natira dito sa Pilipinas, mawawala lahat ng investors, wala na po kayong nanakawan. At sa buong tropa ng Boss Mastery Coffee, thank you! Mga kapatid, today po ang pinakamalaking balita maliban po dito sa mga pangyayari dyan sa Venezuela. Sa dako pa roon, ang tanong dyan, ano ho ba ang latay nito sa atin? Mamaya po ng kauntian, pero today, ang sinasabi daw po ilalagdaanan ni Pangulong Marcos Jr. ang ating pong 2026 General Appropriations Act. Ang tinagurian nilang People's budget. People-centered People-centered budget. People-centered budget. Yes. May ilang pong mga grupo na nananawagan sa Presidente na magkaroon po siya ng veto sa ilang pong provision nito, particular yung pong unprogrammed appropriations na naman. Ang sabi ho naman ng isa pong na aking kaibigan, ito po ay hindi people-centered budget. Anong tawag? Ito po ay EPAL-centered budget. Hindi ko naman masisisi yung kaibigan mo. Oo. Oo. Sa dami ba naman ng paayuda? Oo. Di ba? Na ibinigay Yung para sa ating budget isang natin kaibigan na yan. nagmamasid rito, nagmensahe sa atin, hindi yan people-centered TED o hindi EPAL-centered. Kasi nga po, napakalaki ng mga paayuda po nila para daw ho sa ating mga kababayan na naghihikahos. Ang sabi po ng isang taga-party list, hindi naman na, kumbaga, hindi naman na nakakahulugan na automatic na ibinoboto kami ng mga binibigyan ng guarantee letters. Ay, sige na nga. Monday na Monday, ha? Hindi naman sila aamin. Hindi ba? Oo, sakali. Sige po, sa mga kapatid, sa mga bumabiyahe na po ngayon ng mga motorista, maganda umaga po sa inyong lahat. Sa mga naghahatid na po, sa kanila pong mga anak, sa kanila pong mga asawa, sa kanila pong mga pamilya, para po sa mga obligasyon this morning, trabaho po natin sa opisina, saan man po ang inyong pong pasok, at maging sa mga paaralan, ingat po tayo sa biyahe, at ang traffic po ay given na yan. Bawal po ang pikon. Marami mga kapatid ang na pinagpapaliwanag ng LTO dito po sa mga nangyayari po na road rage na ito. Kaya please, tandaan po natin, ang unang napipikon mga kapatid po ay yung mga tao na talaga ho namang kumbaga may problema sa kanilang anger management. Kaya siguro magkaroon tayo ng pamamaraan gaya po ng hinga na muna ng malalim. Tindihin ko na lang. Hinga ng malalim at tandaan po natin May pinagdadaanan lang siguro. Tama. na laging nasa huli ang pagsisisi. Correct. Hindi tayo pwede magpadala sa galit natin. Pag higa mo ng malalim, isipin mo muna, ito bang gagawin ko? Anong magiging outcome nito? Anong consequence nito? Hindi ba? Problema nga dyan kapag mag-snap, ano? Yun na nga. Anyway, sige po. Doon din po sa mga may e-trikes, noong pong Friday na kapanayan po natin taga-LTO, sinasabi nga po sila po ay, kung kaya pa daw po nasawayin na lamang, sasawayin. Pero kung talagang pasaway po, huhulihin po, tuhulihin. Baka ma-impound pa yung inyong mga e-trikes na kung kayo po ibabaybay sa mga national road. Yan po ang panawagan po ng LTO DOTR. Ngayon mga kapatid, sa usapin po naman, nito pong ginawa ni Donald dyan sa Venezuela. Marami pong kaisipan dyan at may mga nagsasabi din, pwede pala yun, pwede mo palang sakupin yung isang bansa at bitbitin mo yung kanilang presidente, ha?
Oo. Kasama yung asawa, pati si Oo. First Lady. Opo. Oo. Pwede Pwede palang pala gawin yun. Mukhang nagawa naman na yata nila dati, kaya Oo. pwede talaga. Oo, kasi kung babalikan mo yung kasaysayan ng pangingialam ng RoboCup of the World na tinaguri ang Estados Unidos. Opo, hindi na po bago itong kanila pong ginawa na pangingialam sa mga bansa diyan sa Latin America. Mahaba-habang listahan ito. Magmula sa Guatemala, sa Cuba, Dominican Republic, alright, maging dito rin po sa dito rin po mga kapatid sa Central America, no? Cuba, Grenada, pati Panama. Opo, ang kanila pong pangingialam sa mga gobyerno doon. Pero this case, ito namang kaso po nitong si Maduro. Opo, if you recall, ito pong si Maduro, mga kapatid, ay nanungkulan bilang Pangulo po ng Venezuela matapos mamatay si Hugo Chavez na kanya pong patron. At siya po, mga kapatid, ay nahalal 2025. Opo, matapos po ang siya po, mga kapatid, ay nanilbihan 2025, ngayon pong Enero na 2025, matapos po ang isang eleksyon na ginanap po ng 2024 kung saan po naman ang dami pong ng mga naging protesta at aligasyon ng mga pandaraya at pananakot. Anyway, ito pong si Nicolas Maduro, mga kapatid, ay lalo pa hong pinagalit si Donald Trump at ang Estados Unidos dahil po doon sa mga gawin niya na umano po ay pakikipagsabwatan sa mga kartel ng illegal na droga at karamihan sa kanila pong mga produkto doon o pinadadaan sa kanilang bansa ay ibinabaksak sa Estados Unidos at ilang pahong mga sinasabi po na mga kilos at galaw na hindi po pabor sa interes ng Estados Unidos. So basically po, yan po ang katwiran ng Amerika at siya daw po'y mahaharap sa kaso diyan sa Estados Unidos. Nasa New York sila ngayon. Yes. Ayan. Oo. Nasa New York nga po si Maduro, mga kapatid, kung saan haharapin niya po itong mga kaso na binabanggit ni Manong Ted na may kinalaman sa narco-terrorism, meron din pong kinalaman sa cocaine importation, maging doon sa binabanggit din ni Manong Ted na illegal possession of weapons. So, iba-iba po ang naging reaksyon, hindi lang namang Amerikano, maging na iba't ibang leaders po sa buong bansa. Yung ating pong mga leader din dito ay nagsalita na ukol po dito sa ginagawa ng Amerika na pwede daw maging president na gawin ng ibang malalakas na bansa sa mga maliliit at mahihinang bansa katulad po natin na Pilipinas. Ano ba ang latay nito? Ano ba pakialam natin dito basically? Meron bang effect ito sa atin? Depende po naman yan. Today, Lunes po, no? Sa atin ngayon, sa ibang mga bansa, ano pa lamang, linggo pa lang ngayon. gabi. Pero Oo. ang hinihintay po ngayon, mga kapatid, ay yung trading sa oil. Opo, sa pandaigdigang merkado po ng langis. Kasi ang Venezuela, mga kapatid, ang isa sa oil exporting countries. Mga kapatid, ang Venezuela po'y miyembro ng OPEC. Isa po sa mga original na miyembro ng OPEC dahil ang Venezuela ay binayayaan po ng kanila pong resources nga po na langis. Sila actually ay may pinakamaraming oil reserve sa buong mundo. Talo ang Saudi Arabia. Pero ang uri ng kanilang langis doon, madumi. At kinakailangan pa po ng mas matinding refinery o refining bago maibenta ho bilang finished product. Mostly po diesel at saka asfalto po ang ginagamitan ng kanila pong langis. At sila po ang isa sa mga supplier ng langis, petrolyo diyan sa China. Kaya ang China ho dito ay may mga statement din na kung maaari agad niyong pakawalan yan kung pakikinggan sila ni Donald Trump. Pero ito pong sitwasyon ngayon, bagamat ang Venezuela po ay wala pang 1% no, ng kanila pong oil production ang naibabahagi sa pagkonsumo ng buong mundo. Kasi po nung una marami-rami po kanilang produksyon pero dahil nga din po sa ilang mga aspeto pati po yung naging embargo ng Amerika sa kanilang langis and trade napatawa na sila panahon pala ni Hugo Chavez eh. So ngayon po, mga kapatid, nalimitahan ang kanilang production. So wala pa halos 1%. Pero ang tanong ho dito, anong effect ito? Considering po na ang oil market ay gumagalaw po based on speculation. Yan po sinasabi din po mismo ng DOE dito po sa ating bansa. Kaya ang tanong nga dito, ito ba'y may epekto agad-agad? Ngayon po, ang forecast ay may rollback bukas. Kasi nga pinagbabasa nito ay yung trading day nung pong nagdaang Lunes. Last week. Last week. So ang inaasahan dito, ito pong trading na mangyayari today para po sa presyuhan ng petrolyo next week sa Pilipinas. Yan po. So yan ang ating aabangan. Yan po ang pangunahing, kumbaga,
connection natin o ang ating pong ano ang pakialam natin? Ano ho ba ang epekto nitong nangyaring ito diyan sa Venezuela? Alright, Venezuela po, mga 30 million ang kanilang populasyon doon at lagi po silang may problema din dahil ang kanilang panunungkulan doon ay bagamat may halalan, ang bansa sa kanila ay isa rin pong bansa under authoritarian rule. Ayan. Okay, pero mga Miss Universe natin, pinakamarami Venezuela. Totoo yan. Maraming maganda sa Venezuela. Okay. Hindi ba Aaron, ikakaila? Totoo yan. Yan ang mahigpit na kalaban ng Pilipinas sa Ingat Miss ka, Universe pagkakaalam ko, crown. pinakamaraming naging Miss Universe Kumbaga, ay pagka Venezuela. Miss Universe na, inaabangan Tama ba? yung Venezuela. Tama ka. Oo. Buti naman di mo nakalimutan, Kaya partner. naman. Pero isa rin sa tanong ng iba is what's next for Venezuela? Kasi di ba may binabanggit si Donald Trump? Ang sinasabi niya, United States na daw ang magpapatakbo ng Venezuela habang nasa transition period siya. So, mangyayari ba yun? Hindi, yung kanilang Vice President na pinanumpa Yun na nga, ng pinanumpa kanilang na. Supreme Court. Oo. Anyway, sige, well, again mga kapatid, ito po ay malayo-layo sa atin pero yun po ang ating pangunahing concern dito, oil prices. Yan po, Yes. basically. And dahil tayo po ay kaalyado ng Amerika, so alam nyo na, ang ibig po sabihin natin dyan, kapag kaalyado ka ng Amerika, na naman, itong Amerika ay nag-robot above the world na naman po sila. So definitely may mga bansa po dito na hindi gusto ang kanilang mga pinaggagawa. Oo, Russia, ayan, ito pong China. North Korea, China, etc. Yung mga kaalyado usually po ng mga nasa kaliwa. Pero kasi leftist po ito, no? Itong si Maduro. Maduro. Pero ang ano lang dito, baby girl, nasa ng UN, di ba? Yan ang unang katanungan mo dito. Nasa na ang United Nations? Nag-aalala ang United Nations at mukhang hanggang pag-aalala lang ang pwede nilang gawin. Oo, yun ang sinasabi sa mga balita. Nag-aalala daw po ang UN sa posibleng paglabag sa international law nitong ginawa ng Amerika. Pero more than the pag-aalala, meron ba silang pwedeng magawa sa mga ganitong sitwasyon? Meron ba? Yan, hindi ko alam, baby girl. Pero yung ang tanong dito, nung ito naibalita, asa ng UN? Opo, at mukhang pwede nga palang mangyari yun. Nalulusubi mo na lang yung isang bansa, Opo, kahit na may mga kaso pong kinakaharap sa inyong bansa umano, pero pwede mong damputin, At talagang pwersahan mong bitbitin. Opo, at meron may mga casualties po dito, Yun na nga na hanggang ngayon, di pa rin alam kung ilan. Kung ilan po ang Oo. casualties. Anyway, sige po, alas 6:32 na po ang ating. Wala ka ng kontrol sa sitwasyon, kaya ang iyon na lamang kontrolin ay iyong emosyon. Tama. Okay, ano ang reaksyon ng ating mga kababayan sa nasyon? Naku po, madami-dami ang kanilang reaksyon. May mga nagtatalo na po dito sa YouTube comment section ng News 5 Everywhere. Maging sa YouTube comment section natin dito sa True FM. Basahin lamang po natin sila. Sige. Sabi mo nga daw nun, narinig yata ito sa'yo, nitong si Peng Dimazana. Dito Ano sa sa- Pilipinas, kapag pumasok ka sa politika, kakainin ka ng sistema. Yan ang sinasabi ni Peng Dimazana. Chika pa dito ng isa nating kapatid. Dapat may survey din daw tungkol sa presidente at vice president, tungkol daw sa stand nila sa West Philippine Sea. Actually, kasama po ito sa mga concerns ng mga Pilipino. Nakalagay dito sa Pulse Asia Survey na masaya po ang mga Pinoy, karamihan sa mga Pilipino, sa pagtugon ng Marcos administration sa issue po natin with West Philippine Sea. So kasama po yan dito sa kanilang survey. Ito naman mga kapatid, sabi pa dito ng mga kapatid natin na talagang may init ang ulo ngayong araw na ito ng Lunes. Totoo daw yung sinasabi nitong si Ronald Holmes na hindi natin kailangan ng investigasyon. Ang kailangan natin ay makulong yung mga kurakot na yan. Ilang Ay, beses hindi niyo... naman pwedeng kulong agad ng walang investigasyon. Oy, ba, Sa kaso. katagal-tagal na nung investigasyon, yun nga ang sinasabi Oo. dito ni Sir Ronald Holmes. Ngayong first quarter ng taong 2026, ito ay pagsubok sa Marcos administration. Napatunayan po yung kanilang sinasabi last year na makukulong ang lahat ng mga sangkot. Walang walang close dito. Kahit pa-close daw sa kanila, pag nalaman na sangkot ka, kulong Makukulong na ka. sila. Oh, yun ang sabi niya. Ano po ulit ang pangako niyo, Mr. President? Makukulong na sila. Yun na nga. Kaya Wala lang. silang Merry Christmas. Oh, ang wala rang Merry Christmas ay si Sara Diskaya, yung ilang opisyalis ng DPWH na may kinalaman dun sa Oriental Mindoro Project ang nakakulong sa ngayon. Asan yung iba? Oo, di ba?
Well, mga kapatid, ano po, may pinaghahandaan kami na episode ng Think About It. Sana nga po ito'y mabuo natin kasi itong din ang ating head researcher, sana gumaling siya, inuubo-ubot, sinisipon-sipon. Naku, get well soon, Ke. Oo, nga, sabi ko Uso nga sa yan. kanya kahapon, sandali lang, nakakayanin ba natin ito? Kasi nga sa panahon, di ba? Opo, usong-uso din yan sa panahong ito. At sana nga mabuo natin to para natin maihandog bukas. Para lang ho tayo hindi mawala ba doon sa ating focus. Oo, in the light of these Cabral files na ito, na ang pinagtatalunan po, paano ba nakuha ito, may ano ba saysay nito, wag ho tayong mawala sa focus kasi meron na hong direksyon ng una Pero para bagang kinalaunan, parang unti-unting nalulusaw at nakapagtataka din bakit huminto na itong Blue Ribbon, wala na po sa kamera, wag ka na umasa sa ICI, na para bagang doon sa mga importanteng personalidad na hindi ho lang basta-basta ito aligasyon kung hindi may sinasabing personal knowledge, para bagang unti-unti nang gusto hong ibaon sa limot o kaya ni hindi man lang po nababanggit at ni hindi man lang po pinursige na maimbitahan. Kaya po doon po sa obserbasyon na mukhang may pinagtatakpan. Sige, so ito ho muna. Bago natin kausapin pong isa sa ating ginagalang po na ekonomista at maalam sa usapin po ng ating pong pangangasiwa sa ating pong ekonomiya and governance din. Kung babalikan mo nga yung naging ratings ng dating Pangulong Arroyo yung ito ho yung kasagsagan na ng Hello Garci, samahan pa po nitong mga katakot-takot na mga anomalya, including po yung mga kontrobersya, paalis na po sa pwesto, talagang negative na po ng sukdulan yung rating, yung trust ratings nito, as in halos wala na may tiwala, parang ganun pong dating. Kasi ngayon, itong aking binanggit na formula nga, doon sa SWS, hindi na ho nila ikonokonsidera pa yung undecided. Oo, kasi basically, undecided. Wala pa naman sila talagang desisyon. Kapag po natin kinuwenta ito sa usapin po dito po sa performance ratings sa 34 approval, ito po yung national 34, disapproval na 48, negative 14 iyan. Habang sa trust o tiwala, sa big trust na 32, pero yung pong no trust or small trust na 47, negative 15. Abay, ang baba po nito. Habang doon sa SWS, bagamat ito po yung November nga na kanila pong ginawang pag-aaral, ang neto nito doon po sa trust ratings ay negative 3. Opo. At dito po naman sa kay VP Sara, sabi nga naman din, kasi hindi naman ikaw yung kumbaga, hindi naman ikaw yung nangunguna sa gobyerno at wala pa siyang portfolio na posisyon, kahit na pabiyahe-biyahe ka o kahit na ano pang, hindi ba? Basta wag ka lamang sasangkot sa anumang kontrobersya sa ngayon, hindi gagalaw halos ang ratings mo. Oo. Oo, kasi parang nakalimutan na ng mga tao yung tungkol dun sa confidential funds kasi nga natabunan nitong flood control issue. Yung tanong mo nga kanina, kung ibabalik ba, posible bang makaapekto yan doon sa ratings ni VP Sara? And is it a good time? Depende sa narrative. Yun na nga. Depende sa management ng Oo. informasyon. Lalo na ngayon dito sa bakbakan sa social media. Ay, sinabi mo, wala silang tigil. Sinasabi ko sa'yo, nabuhay ang kanilang mga dugo. Oo. So dito po sa SWS, nagneto rin sila dito. Doon sa trust, sa 56 mga kapatid, yung match trust, and little trust na 26, nag-plus 31 siya. November po ito, mga kapatid, na ginawa pong study. So pag pinuntahan mo naman po dito po sa Pulse Asia, dito po sa performance, sa 56 na approval, and disapproval na 24 plus 32, halos pareho po din ito. At dito po naman sa trust, mga kapatid, 54 na big trust, 24 na no trust or small trust na plus 30. Okay? Again, ano ho bang halaga nito? Yun nga po, no? Yung pong tiwala ng taong bayan ay napaka-importante kapag meron kang mga programang gustong ipatupad, and then yun din usapin po nung stability, political stability ng isang bansa. Kapag po negative yung trust and approval ratings, hindi stable ang iyong panunungkulan. Kumbaga sa amin sa mga waray-waray, diri mabasog. Hindi mababasag. Ano yung diri mabasog? Kumbaga hindi siya solid, no? Hindi ang solid, kanyang pundasyon. hindi Okay. stable. Manunulat sa usapin po na ekonomiya and governance at isa pong analyst ng Global Source. Dati rin pong Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kapatid,
Kung ating pong babalikan ang ilan sa mga buod ng ating naging panayam po kay Ginoong Gunigundo at kay Ginoong Holmes kanina, basically po dito ho sa ating problemang kinakaharap, sa ekonomiya ay nilikha po ng political instability. Malaki pong bagay talaga itong ating pong kinasangkutan na skandalong ito at ngayon nga po ay nanganganak na po na nanganganak ng mga problema. At kung ang mga totoong ekonomista po ang susuri sa ating budget na sandamakmak po ang ayuda, malalaman natin ngayon na hindi ayuda ang sagot para umayos po ang ating ekonomiya. So kahit ilang beses na magbaba ng interest rates ang mga bangko para mas maraming umutang ng mga investors, mas maraming umutang ng mga Pilipino ng kanilang panggastos, hindi mangyayari yan dahil ang public trust ay mababa o baka wala na talaga. So kahit gaano yan kababa, walang uutang dahil nga walang tiwala ang investors sa gobyerno. Wala ring tiwala ang tao na ba't pa ako gagastos? Iipunin ko na lang to dahil baka bukas makalawa, wala na akong panggastos. Diba? At ang kanila pong, kumbaga sila po ay nagkakaisa, itong presidente po ng Pulse Asia, si Ginoong Gunigundo, nagkakaisa po, sa kaisipan at damdamin na ang isa sa mga solusyon dito sa political instability na ito ay ang pagpapanagot sa mga sangkot. Ang pagpapakulong sa mga mandarambong. Ang sabi po ni Ginoong Gunigundo nga, ang lahat dito ng sangkot, mambabatas man yan, nasa executive branch man yan, taga DPWH ay dapat daw talagang mapanagot at makita nga na ginawaran po ng hustisya ang taong bayan. Ganon din po sa Ginoong Holmes kanina. Kasi nga, sinimulan mo, tapos nangako ka ng nangako, ngayon inaasahan natin yung pangakong niyan at ang taong bayan po ay nagmamasid. Lalo na po sa usapin kung meron man pong pinagtatakpan. Ang iba po ay naiinip na bagamat alam natin na mabagal po ang gulong ng hustisya dahil nga sa gusto makasiguro na hindi po makukulong ang wala namang kinalaman. Tama naman yon. Kasi nga may kasabihan na mas mainam pang magpakulong ka. Mas mainam na magpalaya ka. Magpalaya ka ng isang katerbang guilty kaysa magpakulong ka ng isang inosente. Yan po ang kasabihan ng iba. Pero tayo mga kapatid po na may nananalig na ito pong sinasabi ho nila na may mga pauna ng investigasyon at may mga testigo na nagsasabing sila ay merong personal knowledge ay hindi nila iniiwasan. Kasi nga sa wika pa po ni Professor Kalilong, naalala mo? Froilan Na Kalilong. baka ho ang dulo po nito ay sa pintuan ng Malacanang. Mahirap yan Okay, Oo, kapag tsaka ganon. nakakatakot yung binabanggit nitong si Sir Diwag Gunigundo. Na alin? Yung long-term effect nitong nangyayaring korupsyon, inflation sa bansa natin na malaki yung potential capacity natin, hindi natin na-reach. Ilang taon na po tayo na since pandemic hanggang ngayon, supposedly daw nasa 8% na dapat yung GDP pero nasa 5% pa rin tayo at higit sa lahat, yung kalidad ng bawat Pilipino. 'Di ba? Yung kalidad ng bawat Pilipino kung hindi na critical thinkers, hindi marunong, nakakabasa, nakakasulat pero hindi naiintindihan yung kanilang binabasa at sinusulat, anong klaseng leader daw ang magkakaroon tayo soon? Ay kaya sa akin para sa mga magnanakaw dyan, yung saktong nakaw lang po. Huwag sobra. Alam niyo kung bakit? Pati mga anak ninyo, pati mga kaapu-apuhan ninyo, maapektuhan. Kapag wala ng tao dito sa Pilipinas o kaya puro mahirap na lang ang natira dito sa Pilipinas, mawawala lahat ng investors, wala na po kayong nanakawan. Wala na magbabayad ng tax Mauubos yung pera natin. Saktong nakaw lang po. Yung sakto lang po wala na akong nanakawan? Wala nang nanakawan Ay, hindi na ako tatakbo. Ayun ang mahirap. Diba? Hindi nyo ba naisip yung pag wala na ang middle class na bulk nun ay nagbabayad ng tax dito sa bansa, saan kayo kukuha ng nanakawan? Kaya yung saktong nakaw lang po. Dapat may matira para sa mga proyekto ng gobyerno. Ayun ang sabi ni Sir Diwa. Kahit saan. Bira naman to, saktong nakaw lang. Yung saktong nakaw, wag Ang sobra. nakaw ay nakaw. Baby. Ikaw naman, girl. Kaya yung sabi ni Sir Diwa, kahit saan daw may katiwalian, talamak lang dito. Pwede po ba yung saktong nakaw lang? Paano ba yung saktong nakaw? Ikaw nagsasabi niyo, ikaw magpaliwanag sa akin. Ikaw may sabi niyo. Kasi sa akin, di ba, sa mga alam mo, flood... andali, girl Oo. Maghunos dili ka sa paggamit ng katagang Nakaw? saktong nakaw. Bakit? Kasi Oo. hindi lahat ng mga magnanakaw ay pare-pareho ang level ng satisfaction.
Yung iba, maaari sabihin mo, sakto lang na ako'y nagnanakaw ng pa-100. Oo. Eh baka sabihin ng iba, sakto lang sa akin ang pagnanakaw ko ng pa-100,000. Oo. Eh baka naman sabihin ng mas nakataas na level, eh sakto lang sa akin yung pa-100 milyon. Eh baka sabihin naman isa, hindi, ang sa akin sakto lang 100 bilyon. Kinurakot nyo na Eh, lahat wag- eh. Kaya nga tayo yung nagkaroon ng sakto ghost lang, projects. mahirap na, Mahirap. mahirap Mas mahirap pag hindi nyo sinakto yung nakaw nyo. Pag wala na kayo ninakawan soon. Oo. Ano, gusto nyo yon? Palagay ko, ang Siyempre, sakto hindi nyo dito, gusto yun. ang sakto dito, Anong sakto? ay talagang makulong sila. Yan ang sakto. Totoo yan. Papanagutin natin sila. Kasi nga, yan din ang panawagan ni Ginoong Gunigundo. Oo. Kaya nga, yung gusto kong itanong, ano ba magagawa ng taong bayan dito Oo. para po sa ating kinabukasan? Oo. Kasi nga po, ang ating pinag-uusapan dito mga kapatid ay hindi lang ngayon kundi kinabukasan ng bansa. Yung pagpapanagot natin, huwag tayong lumubay. Amen. Kaya nga kung maaari, mag-rally ngayong linggo ulit eh. Oo, ngayong week na. Ngayon po, Oo. hindi ako Huwag na natin nagbibiro, ipag-Pebrero to. Opo, mag-rally ulit ng malakihan at ipaalala sa kanila, nangako kayo, may pakukulong kayo. Nasaan na ito? Oo. Sa ating pinagbubuong ngayon na think about it, magbabanggit tayo ng mga dapat hinahanap nila. Aba, magbabanggit ka ng mga Hindi pangalan. pa, hindi po eh. Oo. Oo, kasi ano pang hihintayin natin dito? Opo, sabi nga, alam niyo, pwede yung mag-press con araw-araw, magsabi ng gantong ginagawa, etc. Naghihintay kami kasi may yung iba, may mga prueba na may sinasabi kayong na frozen ng mga accounts. Eh, kailan sila pupusasan? Kailan sila magmamugshot? At kailan sila ihahatid? Hindi po sa mga detention center ha, na maaayos. Kung hindi, sa city jail. Hindi po ba? Oo. Kaya yan po ang ating panawagan sa lahat. Tama sinasabi nila, ang ating magagawa dito, huwag tayong lumubay. Huwag natin tigilan. Ito hong paghahanap sa accountability to Stacia. At yung sakto lang nanakaw, ano po, palagay ko baby girl, Hindi nyo matanggap yung sakto na o ako. baka Pero kasi, tandaan nyo, baka sa ibang tao, yung sakto lang po. eh sobra para sa atin. Kasi nga yung Sa sobrang ganit nila, yung sakto na sa atin, sobra. Eh nakita mo Totoo naman. naman. Ito halimbawa. O, sige. Okay. Sakto lang ba magkaroon ka ng helicopter? Ilan ang sakto? Ako, Di ba usually, actually, isa lang magkaroon ako ng okay na helicopter. ako, di ba? Oo. Okay Alam mo, na ako magkaroon sa ka ng isa. helicopter, sobra na yun. Oo, sa totoo anak lang. ng patay, 10 na helicopter, di pa rin sakto itong mga hayop na tayo. Tama, ilang bahay ba ang sakto para sa isang politiko? Ano ba ang sakto ng pagkakaroon ng magarang kotse? Sa bagay, sa iba yung... Isa Ilan lang bang ulit ang- Ferrari? ilan ulit O ang- gusto ko ng Lamborghini? Gusto ko ng Ilan ulit ang kotse na Diskaya? Sa bagay, 50 yata yun, ano? 40 mahigit? 40 mahigit. May punto ka, pero Oh. alam nyo bakit ang Okay, sabi... ano ba ang sakto ng pagkakaroon mo ng mamahaling rest house? Well, para Oh. sa iba, isa lang, okay na. Eh, Para sa kanila. Sa kanila ang sakto mga kapatid sa lahat ng bansa sa Europa eh. Oo. Dapat meron sila. Kaya yung saktong yan, mahirap yan ma-quantify. Pero mga kapatid, ako'y nagiging in reality lang. Dahil hindi tayo nabubuhay sa mundo na walang magnanakaw. Kahit saang bansa ka magpumunta, may magnanakaw eh. Kaya lang sa ibang mga bansa, moderate ang kanilang greed doon. Dito, sumobra na. May nag-comment nga dito, tama ang sinabi ni Jun Lozada before. Oo. Bubukol yan, moderate your greed. Moderate May your nag-comment greed. dito. So, ako, in reality, I'm just being... Pragmatic. Hindi pragmatic nga, baby eh. Ano? Gusto ko lang, in reality, tayo mabuhay. Hindi naman mawawala mga magnanakaw na yan eh. Oo. Pwede ba 5% lang? Kasi sobra-sobra naman ang kinukuha ninyo. Dali lang. Yung Okay na ba sa inyo yung 5% sa mga Sandali, projects sandali, nyo? Sa 1 trillion, magkano ang 5%? Naku po, malaki pala yun. Excuse me, Chacha. Sorry, girl. Pero sa 1 trillion, magkano ang 5%? Malaki yun. Ah. Pero, guys! Mawawala ba magnanakaw? Hindi sila mawawala. Mawawala tayo sa mundo, pero ang mga ganid na magnanakaw, naiisahan tayo, hindi yan Sige. mawawala. Sige. So tayo Oo. po'y magkaisa na lang. O sige. Opo, bottom line sa ating pong laban na ito, isa ang sigaw ng bayan. Ikulong! Mandarambong! Ikulong na yan! Ngayon na!